Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,758 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, 7,759 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Ang pag-usapan po natin ay yung kay Sara Duterte ulit, no? Dahil sinabi ni sinabi ni dating spokesperson Harry Roque na ang bagong leader daw ng opposition ngayon ay si Vice President Sara Duterte, no? Totoo nga bang opposition, no? Ayan. Kasi administrasyon siya dati, tapos after 2 years ay naging opposition niya dahil nga po naman sa kagagawa ng Speaker of the House, Speaker Romualdez. Kung hindi po ito talaga nagano, siguro until now, maganda pa rin po ang pagsasama ng Pangulong Bongbong Marcos at saka ni Vice President Sara Duterte. No? Talagang yung mga allies po talaga ni Vice President Sara Duterte ay talagang sinusuportahan siya, no? Actually, si Senator Bato de la Rosa, talagang previously a police chief of Sara's father and former President Rodrigo Roa Duterte, believe na si Vice President ay talagang pinag-isipan niya, no? And took into consideration the best interest of our people, no? So ito, no, si Senator Amy Marcos naman, ang kapatid, no, ang kapatid na babae ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang susuportahan niya hanggang dulo si Vice President, no? Sabi niya, siya daw ay kasama ng Vice President sa bawat hakbang, bawat araw-araw at bawat laban dahil isa lamang ang nais natin, magwagi at magtagumpay ang mahal nating Pilipinas, no? Two of ex-President Duterte's spokesperson said Sara Duterte's resignation as a cabinet member signaled cracks of the Marcos Duterte Unity Alliance. No? Si Harry Roque, sabi nga niya, siya po ang magiging leader ng oposisyon. Okay? Another former presidential spokesperson, si Salvador Panelo, said Sara Duterte may have resigned from the Marcos cabinet due to the leader's silence in the face of criticism hurled at her at the height of the confidential fund issue. No, siyempre kahit sino naman po, di ba? Nananahimik ang iyong boss, no? Kahit sino nasa posisyon at ikaw ang vice presidente, cabinet secretary ka, ay siyempre naghahanap ka rin ng kalinga ng iyong principal o ng boss. Pero hindi po yan naramdaman ni pangalawang Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos. So kahapon, no, nag-resign na nga po, no, as both Education Secretary and co-Vice Chairperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC, no? So in-explain naman niya na she resigned in consideration of the education stakeholders and not due to her weaknesses, no? So pero yung mga opposition lawmakers express hopes that the Vice President's move could pave the way for the appointment of an education chief who hails from the education sector, no? Ito si Franz Castro na representative kamo ng mga teachers, no? Said Duterte's resignation from the Department of Education is long overdue. Siyempre, anong bago dyan, no? We hope that President Marcos will immediately accept inaccept na po, no? Sabi naman ni Liberal Party President and First District Albay Representative Edsel Lagman, no? Talagang he hope na yung next step Ed Secretary will come from the ranks of experienced and dedicated educators who can efficiently steer and personally manage the educational system of the country. Kung sa ganun po ba pala, no? So hindi po karapat-dapat si dating pangalawang Pangulo, no? Leni Robredo, no? Yun. Tapos sabi rin po ni Harry Roque na formally sa pagre-resign po ni pangalawang Pangulo Sara Duterte ay talagang wala na po, no. Hindi na po wala na po ang unity team, no. Talagang formally dissolved na, no. Kasunod ng pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte as Deputy Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC, no. Ayan. So talagang ang pagre-resign na ito, sabi ni Roque ay umaasa siya na magdadala raw ng transparency, accountability at kapayapaan sa bagong liderato na mararamdaman natin sa 2028, no? Ayon kay Harry Roque, no? Ayan. Okay? Ito ay grabe, no? Marami po kasi no? Ayan, ito siguro yung last picture nila,
no, nung umattend sila ng kasal, si Marcos at Sara Duterte, no? So it's a matter of time bago natin makita ang liderato ni Pangulo ni Vice President Sara Duterte, no? Yan. Ito, so maganda rin pong abangan ay sino po mga susuportahan ni pangalawang Pangulo Sara Duterte sa 2025. Marami din po yan, no? Ewan ko kung si Bongo ay susuportahan niya, si Francis Tolentino ay susuportahan niya, Bato de la Rosa, hindi ko alam kung susuportahan niya, no? Pero baka si Philip Salvador suportahan niya, no? So hindi po natin alam kung sino po mga susuportahan ni pangalawang Pangulo Sara Duterte pagdating sa mga ganitong bagay, no? Yan. Okay? Posibleng maging leader, no, ng oposisyon, no, si Vice President Sara Duterte. Kayo po ba? No? Kayo po ba? Ano po bang ano nyo? Okay, so ano po ba ang take nyo dito? No? Talaga po bang magiging leader ito si Vice President Sara Duterte bilang oposisyon? No? Sino po bang mga ano? Nandito po si Harry Roque, si Panelo, Philip Salvador, siyempre si Duterte. Hindi po natin alam yung tatlong politiko natin, no? Si De La Rosa, si Bongo, at saka si Francis Tolentino. Okay, sige. Mag-ano lang po kayo dyan, ha? Mag-comment lang po kayo dyan para ma-replyan naman po natin, no? So, yun. Nako. Ang ano din, no? Ayan. Ngayon, yung ang problema pa dito, yung matatag curriculum. Oo. Yung matatag curriculum. At saka sabi naman po niya, no, ni Vice President Sara Duterte ay talagang mananatiling ina ng mga guro at mag-aral kahit nagbitiw sa DepEd, no. Nangako naman si Vice President Sara Duterte na patuloy niyang itataguyod, no, ang dekalidad na edukasyon na nararapat para sa mga Pilipino kahit na nagbitiw na siya bilang kalihim ng Department of Education. Question lang natin, paano niya may isa sa tuparan ito, no? Sa tingin ko, this will be her springboard, no, para dun sa presidency natin sa 2028, no? Kung sino susuportahan niya sa 2025 at saka sa 2028, ito yung mga platform of government niya, no? So sabi nga niya, no, pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino, no? So bagamat hindi na siya magpapatuloy at mamahala sa kagawaran, patuloy pa rin niyang itataguyod ang dekalidad na edukasyon na nararapat para sa mga Pilipino. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po.